Magandang gabi muli sa inyo mga kasyoki. Matagal-tagal tayo na hindi nakapagawa ng ating video tip. Kadahilanan tayo ay busy sa ating mga ginagawa ngayon. Matagal ako hindi nakapagawa ng ganitong video. Ang ating video tips ngayon ay tungkol dun sa mismong aktual na laban, mismong day of the fight, yung kanyang manok ay nagkasipon. Ano ang dapat gawin doon sa ganong klase na mismong actual ng laban? Kasi yung manok niya, sabi niya sa akin, ito actual mismo, ako mismo yung nakagawa, ako mismo nakapagpatunay, ako mismo yung kung paano ko naisolusyonan yung kanyang manok na talagang ang manok niya lungkot na, nakita mo yung kanyang mata, nagpumikit na tapos yung namaga yung pisngi ng kanyang kabilang mata. Kaya nung pinag-investan ko, dahil ang kanyang manok naka-match na. So hindi na yun hindi na pwedeng i-out kasi nakalista na yung kung sino mga kalaban. Hindi na yun pwedeng palitan, no? Dahil yung pulutan kasi yung naging labanan, kaya buti sana kung timbangan, pwede pang palitan. Kasi yung naging mismong laban nila, yung mismong pulutan kasi, kaya hindi na pwede palitan. So ito mga kasyoki, ang ginawa ko, dahil yung manok niya, kita ko, kung hinawakan ko gano'n, na lumuluha ang mata, tapos ang sipon tumutulo, tapos namagana yung kanyang pisngi. So ang ginawa ko doon, ano ang solusyon doon mga kasyoki? So napakasimple lang. Alam nyo, nung ginawa ko yun, ito ay alas 10 ng umaga. Alas 10 ng umaga kasi nakaulot na yung manok niya. Alas 8 pa lang, nag-match na. So alas 10, napansin niya, biglang lumubo na yung pisngi na magana. So hindi na kaya na malungkot na yung kanyang manok. Sabi ko, akin na yung manok mo. Ginawa ko mga kasyoki, ang hinawakan ko siya sa hinahawakan ko sa kanyang manok, tapos binuka ko yung bibig, binomba ko ng binomba sa ilalim, yung sa ilalim ng kanyang bibig. Inilabas ko sa ilong niya lahat ng mga malalagkit na sipon, yung malapot. Binomba ko ng binomba yan hanggang sa maubos ang mismong sipon niya. Tapos pagkatapos nun, nilimusan ko ng malamig na tubig. Tapos sabi ko sa kanya, kunin mo yung aking gamot sa kotse. So ano po bang gamot yun? Basta kunin mo yung aking gamit doon. Dalhin mo ako dito at isusubuan ko sa kanya. Isusubo natin sa kanya. So alas 10 yun, ng umaga, sinubo namin yung gamot. Tapos nilamusan namin ng malamig na tubig kasi mainit yung kanyang mukha. Yung manok na yun yun yung may may lagnat na siya. Kaya nung time na yun sinisipon, masama na yung kanyang mukha nakatuklok na. Talagang sabi ko, itong manok mo hindi papalot. Swerte kung ito yung makukuha natin. Diba? Nagdilang anghel no mga kasyoki. Yung sinubo ko yung gamot na yon at yung isang buo, sabi ng mga mananahi doon sa akin, huwag ko na lang daw subuhan dahil baka mamaya ma-off pa yung manok. So sabi ko hindi naman, dahil ito nasubukan ko na sa mga manok ko. Pagka naobserbahan ko siya, pagkadating ako ng tanghali, nawawala na yung niya, biglang sumisiglak ako yung aking mga stag, mga manok, no? So ginawa ko yun sa mismong manok niya. Pagkatapos kong matanggal yung sipon na mga malalapot na yan, yung tulo ng tulo sa kanyang ilong, tapos sa mata, lumalabas doon yung yung bumubula-bula pa yung yung mata niya, no? Talagang kasi
na magana yung pisngi niya. So ito, sinubukan ko ng isang tabletang gamot. So yung manok niya nalaban mga 2:50, alas 2:50 ng hapon. At nung binalikan ko nung alauna, nung alauna sinilip ko sa kulungan, yung mismong mata niya, biglang yung gumanda yung linaw ng kanyang mata. Tapos dumilat na, nakadilat na siya. Tapos tumitila-tila ako na. Tapos sabi ko, gumaganda yung yung kondisyon ng manok. Sabi ko, mukhang papalo ito. At yung manok na yon, sabi ko, maganda ang naging epekto sa kanya ng pagkaka-bomba ng sipon sa kanya, no? Natanggal lahat ng sipon. Tapos sabay agad na subo ng gamot. Isang tableta lang. Tapos ito na, mga alas 2:50 nung aming sila ay tinatarihan ko. Ako na rin mismo yung tumari sa kanya. Tapos ito na, yung pagdating sa mismong ruweda, maganda yung kanyang kinilos. Siya pa yung magandang gagalaw. Talagang akala namin nung una, sabi ko, first fight pa naman siya. Sabi ko, talo ito. Kasi hindi na ito talaga papalo. Ganung klase na pagmumukha. So, nanalo pa siya, mga kasyoki. Ipanalo pa niya yung laban na yon. Talagang kumilos siya ng maganda. Pagka pumalo siya, binigay niya lahat ng todong palo. Tapos konting sugat pa lang ginawa niya, konting sugat sa hita, konting gado sa pitso. So sabi ko, ibahagi ko nga sa aking YouTube. Baka may mga ganun silang na experience din kung ano ang gagawin. Kaya ibahagi ko nga din sa mga aking subscribers na sa ating mga sabong na kung talagang walang choice na kayong pwedeng ipalit. Dahil lalo na kung ulutan yan. Kasi hindi mo pwedeng palitan dahil ulutan, hindi ka pwedeng mag-switch ng manok. Yun ang dapat natin gawin. Bombahin nyo lang mga kasyoki. Bombahin nyo, palabasin nyo lahat sa ilong yung sa ilalim, bombahin nyo, palabasin yung bibig. Tapos palabasin mo lang, palabasin yung yung sipon sa ilong. Sige, bomba, mga 6 na beses. Hanggang sa halos minsan, dumudugo-dugo na nga yung ilong niya. Kabobomba ko. Nung wala na akong makuhang malapot, yun na. Inilamusan ko siya ng malamig na may yelo, tubig. Malamig talaga yung inilamos ko sa kanya gano'n. Inilamos ko sa ulo. Ginabasa ko ng binasa. Tapos sabay subo ng gamot. Na epektibo sa alas 10, 10, 11, 12, 1, 2. Halos 5 oras yun. So, kasi 2:50 siya, alas 2:50 siya na na pinatarihan sa akin. So alas 10 na yun, halos mag-5 oras siya na nakapahinga sa hulungan. Yun na, talagang umepekto. Yung isang manok na lungkot dahil sa sipon, saglit lang, on the spot, tanggal ang pagkalungkot ng isang manok. Saglit lang. Alam ko, hinihintay ninyo kung ano ba yung gamot na aking binigay. Napakasimple. Ito yung nabibili lang natin sa poultry supply. Yung ating gamot na ang binigay ko, yung aking talagang ginagamit, yung Cremoxil tablet. Yung 550 na Cremoxil tablet. Napakabisa mga kasyoli. Hindi ko naman inaano yung iba. Talagang napakabisa ng antibiotic na yun. Yung amoxicillin na 550 na Cremoxil. Napaka-epektibo mga kasyoli. Tested ko na yun. Talagang kahit sa mga manok ko na may sipon ngayon, isang beses kong subo, kinabukasan ng umaga, kakain na yung manok. Tapos kinabukasan ulit susunod ulit ng hanggang sa kinukumpleto kasi yung 5 days. Pagka yung isang manok ay nagkasipon, kailangan 5 days may subo. Kasi ganun, hindi na pabalik-balik yung sakit ng manok. Hindi na siya sisipunin, hindi masayang yung panggagamot nyo. Kailangan i-complete natin ng 5 days. Lalong-lalo na yung mga ganun na talagang yung una, sabi ko, baka hindi na pumalo ito. Dahil nakita ko talaga yung manok niya, talagang
lungkot na lungkot na, ayaw nang gumalaw, nakaupo na lang sa kulungan niya. Sabi ko, ba't ganito? Ano ba ako ginawa mo? Sabi niya, pinilabas ko kagabi, sabi niya. Tapos nung kinumagahan, napansin niya, may sipon na. Nung inuulot daw niya, tumatagas na yung kanyang sipon. Tapos hindi pa naman namamaga. So pagdating ng alas 10, dumating ako sa sabungan. Sabi niya, kuya, yung manok natin na may sipon. Tignan ko, talagang namamaga na yung mukha. Sabi ko, paano ito? Hindi naman pwede itong i-switch ng manok dahil ulutan ito. Kung ito sa timbangan, hahanap lang tayo ng kanyang timbang, pwede na. Kasi ulutan, may number yan, alam ng kalaban mo kung ano yung number mo. Saka kilala yung kalaban mo kung anong kulay mo. Kaya hindi ka na makapagpalit yan. So dahil doon, talagang sinubukan ko, first time kong ginawa mga kasyoki. Napaka-epektibo pa, nag-champion pa kami. Nag-champion pa siya. Palagi ko talagang yung panahon na yun talagang kinadya ng kabuenasan talaga. No? Dahil ang una, sabi ko, baka mamaya hindi na ito gagalaw, hindi na papalo. Tapos na sa isang idlap lang, isang tayo may mga buti na lang mga kasyoki, tayo ay may mga idea sa mga ganyan. Tayo may kaalaman sa mga may sakit-sakit. Tulad nito na tayo din naman kasi ay nanonood-nood sa mga ating mga idol, no? Gumagawa din ng mga vlog, mga video. Nag-share din sila ng mga kaalaman sa pag-aalaga ng manok. In-apply ko sa aking mismo doon sa manok. Talagang nung binomba ko dito sa ilalim yan, lahat ng plema, maganda sa ating plema yung mga nasa ilong niya, hindi niya may labas kaya lumubo yung mata. Pisngi niya na magana, nag-close na yung mata. Sabi ko sayang naman. Dahil tayo may idea, may kaalaman tayo sa mga ganyang bagay, yun natin, isalba natin yung pagkatalo, no? At ang swerte doon, nag-champion pa tayo. Napag-champion natin yung manok na yun. Kahit nagkaganon, experience natin. Kaya naman ginawa ko yung video nito, nang sa ganon, makatulong din. Baka dumating ang panahon, masubukan ninyo yung ganong klaseng experience, no? Na mismo sa sabungan, nagkasipon ng inyong manok, baka makakatulong ito sa inyo na i-apply, no? Basta hilamusan nyo lang ng malamig na tubig. Kasi yung manok na yan, may sinat yan Kasi andun na yung kumbaga sa tao. Dapat punasan mo ng malamig na tubig, na may face towel. Diba, pinapahid sa ating mga kilikili, sa loob. Hinihilamusan tayo ganyan. Nang mahimasmasan, mawala yung sumingot, mahigop ng lamig, yung init sa loob. Kailangan natin ilabas yun Ganoon din sa manok mga kasyogi. Mismo sa tao, in-apply ko sa kanya yung pag nagkasakit din ako. So, ano lang yan yung common sense Kung wala kang sense, wala kang common. Kaya pagsamahin mo, common sense, pwede mo siyang i-apply din sa ating mga manok na kanglakan. So, sana mga kasyoki ay natulungan kayo ng aking video tips na ito ngayong gabi. Matagal-tagal akong hindi nakagawa ng video tips dahil yun nga, ako ay madaming pinagkakabala ngayon sa conditioning dahil tayo may mga panlaban na ginagawa. Tapos nag-ahanap ng tayo ng mga manok sa ating mga kaibigan, hinahanapan natin sila, tinutulungan kung saan sila makakahanap ng mga manok na panlaban nila. So umaabot pa kami ng Pampanga sa paghahanap lang ng kanilang panlaban. So kaya ako naman, hindi ako makahindi sa kanila na sila ay ating samahan. Dahil pagka nila chinek nila yung manok, check ko din kung maganda yung luto, maganda yung pakpak, yung bewang. Tapos ibitaw na namin ito. Kaya bitaw, maganda yung palo ng paa. Yun na, napili na natin. Kasi sa akin, ayoko kasi yung masyadong lumigil-gil ng masyado Hindi tayo masyadong sa ganun. Ang sa akin lang yung basta pag pumalo, isang
palong ganon, solve na. Okay na kasi yan, nakaunahan lang naman yan eh. Yung unang palo, talaga pag pinalo niya, talagang on the spot, sa kalabat ng tama. So, ito ang inyong Kasyoki sa anumang panahon. God bless.